Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon, ating tatalakayin ang isang mahalagang bahagi ng economics, ang pagkonsumo. Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit, pagbili o pagwawaldas ng mga produkto at serbisyo upang matugunan natin ang pangangailangan o kagustuhan. Sa madaling sabi, ito ang paraan ng paggamit natin sa mga bagay upang makamit ang pakinabang o kasiyahan. Ngayon, aalamin natin ang iba't ibang uri ng pagkonsumo. May apat na uri ito, ang direkta, produktibo, mapag-aksaya, at mabilisan o apurahan. Tignan natin isa-isa. Una, direktang pagkonsumo. Ibig sabihin, direkta nating ginagamit ang produkto para matugunan ang ating pangangailangan o kagustuhan. Ang halimbawa nito, kapag kumain ka ng ice cream dahil gusto mo mapawi ang init o gutom. Ito ay direktang pagkonsumo. Wala nang ibang layunin kundi agarang kasiyahan. Pangalawa, produktibo. Ang produktibong pagkonsumo ay kapag ginamit natin ang isang produkto upang makalikha pa ng isang panibagong produkto. Ang halimbawa nito, ginamit ng isang panadero ang harina upang makagawa ng tinapay. Ang pagkonsumo niya ng harina ay produktibo dahil nagbunga ito ng panibagong produkto. Pangatlo, mapang-aksaya. Ito ay kapag walang pakinabang ang paggamit ng produkto. Minsan, nasasayang ito o nasisira pa. Halimbawa, pagtapon ng pagkain kahit pwede pa itong kainin. Ito ay mapag-aksaya dahil hindi nagbigay ng kasiyahan o silbi. Pang-apat, mabilis o apurahan. Ito ang tinatawag na padalos-dalos na desisyon sa pagbili. Bumibili ng hindi nag-iisip, madalas dahil takot maubusan o dahil may sale. Ang halimbawa nito, nakakita ng limited time offer, kaya biglang bumili kahit hindi naman ito kailangan. Ito ay mabilis na pagkonsumo. Mga salik ng pagkonsumo. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga salik o factors na nakaapekto sa ating pagkonsumo. May apat na pangunahing salik: presyo, kita, inaasahan at panahon. Ang mga ito ang dahilan kung bakit nag-iiba-iba ang ating paraan ng paggamit o pagbili. Una, presyo. Kapag tumaas ang presyo, mas kaunti ang ating binibili. Kapag bumaba naman, mas marami. Kita. Mas mataas ang kita, mas marami tayong kakayahang bumili. Pangatlo, inaasahan. Kung inaasahan nating tataas ang presyo, bibili na tayo agad. Ang halimbawa nito, ang gasolina. Panahon. May mga produkto na bibili lamang sa takdang panahon, tulad ng jacket, kapote, payong at iba pa sa panahon ng tag-ulan. Sa kabuuan, ang pagkonsumo ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit lagi nating tatandaan, dapat tayo maging matalinong consumer. Hindi padalos-dalos, hindi mapag-aksaya at laging iniisip kung may pakinabang ang ating binibili. Yun lamang po at salamat.